am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na nagpaulan po dito sa Luzon, pero may bagong LPA na binabantayan ng Pag-asa. Namata nito 600 kilometers dyan sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, pero mga kapuso, mababa po ang tsansa nitong maging isang bagyo. At base sa datos ng The Weather Company, uulan dito sa may eastern section ng Luzon bukas po yun ng umaga at sa hapon, uulanin naman ang central at southern section. At sa Metro Manila, maaliwalas ang panahon sa umaga, pero pagdating po ng hapon, posibleng umulan hanggang sa gabihan. Kasamtamang ulan naman ang dapat asahan sa Eastern Visayas sa umaga at sa hapon, Western at Central section naman ang uulanin. Maghapon namang makararanas ng ulan at thunderstorm dyan sa Kalakhang Mindanao. Kaya po yung mga naging biktima ng mga pagbaha, I am ready pa rin. Mga kapuso, tumaas muli ang posibilidad na magka-El Nino bago matapos ang 2014. Sa datos ng International Research Institute, 73% po ang tsansa nito mula sa 65% noon pong simula ng Agosto. Mang Tani, meron tayong tanong dito sa ating magtanong kay Mang Tani. Mula po ito kay Bobby Garcia, Mang Tani, tungkol to sa El Nino. May mabuting epekto ba yung El Nino na yan? Yes, Mike. Alam mo, yun ang iniisip ng mga tao. Mayroon pong magandang epekto ang El Nino dito sa atin. Isang magiging magandang epekto niyan, mababawasan yung bilang ng bagyong daraan sa Pilipinas, pero panandalian lang ito. Dahil tagtuyot pa rin po ang matinding epekto ng El Nino at hindi malayong magkaroon tayo ng kakuluhan sa tubig, Mike, dahil lalo na ngayong kulang pa rin ng tubig sa ating mga dam. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.